Hello everyone! Once again, this is Elise Manalo Francisco and welcome back to my channel. So guys, this is another episode of Get Ready With Me. So ang topic natin ngayon guys is my confidence routine as a content creator. So alam nyo naman, lingid sa inyong kaalaman guys na isa tayong content creator. Siyempre, dito sa YouTube, you are making content. Kahit YouTuber ka, vlogger ka, content creator ka pa din. As long as you are doing content, 'di ba? Ang tawag sa'yo ay content creator. And then, syempre, kinakaroon natin ng medyo very, very light dito sa UAE. So, paano nga ba? I-share ko sa inyo kung paano, sa tingin nyo, nagkakaroon ako ng confidence na gumawa ng content, mag-show up sa mga brands, sa mga events, sa mga restaurants na binavlog ko, i-share ko yun sa inyo habang tayo ay nag-get ready with me. So, alam nyo, may pupuntahan akong grand opening ngayon ng isang clothing brand. I-share ko sa inyo yung confidence routine ko as a content creator. Alam nyo, ang pagiging isang content creator, hindi lang makeup. 'Di ba? Hindi lang makeup, hindi lang kailangan maganda ka sa camera. Kailangan sineset mo yung mind mo, yung heart mo, yung emotions mo. How you are going to prepare yourself with purpose. 'Di ba? Kailangan alam mo sa sarili mo na this is a preparation in doing something with purpose. 'Di ba? Ganun naman dapat palagi yung mindset natin. Kailangan may purpose lahat ng ginagawa natin. Okay, so una nating ginagawa is skin preparation, 'di ba? In doing our makeup, we need to prepare our skin, putting toner, putting moisturizer, serum, 'di ba? Pine-prepare natin yung pagmumukha natin. So ganun din sa paggagawa ng content, guys. You need to prepare your mind, 'di ba? Mind preparation muna. Kasi ako, nare-remind ko yung sarili ko palagi bago ako lumabas. Halimbawa, nakaset na yung mind ko. Kasi sobrang, akala nyo lang talaga guys, hindi ako nahihiya pagdating sa camera. Pero, pag maraming tao, alam nyo yung feeling na parang nilalaman kayo ng lupa. Na parang, ay, ang daming tao, parang ang hirap magsalita. Ang hirap i-express yung feelings, yung gusto mong sabihin, 'di ba? So, kailangan, kung sa skin, pine-prepare mo muna yung skin mo para maging maganda yung lapat ng makeup. Sa pagiging content creator naman, kailangan naka-prepare yung mind mo. 'Di ba? I'm always reminding myself na I'm not here to impress, I'm here to inspire. 'Di ba? Lagi kong nare-remind yun sa sarili ko na pag pupunta ako sa isang event, sa isang kailangan kong i-vlog yung isang brand. Lagi kong nare-remind yung sarili ko na I'm not here to impress, I'm here to inspire. 'Di ba? Gusto kong maka-inspire na makita na yung video ko, yung the way kong mag-vlog is maka-inspire ng iba pang content creator. Ganon. Or maka-inspire sa mga tao na naghahanap dun sa binavlog ko. Ganon yun lagi. Alam nyo, kapag tinanong nyo ako kung may pressure sa pagiging isang content creator, grabe, sobra, madami. 'Di ba? Maraming pressure ang pagiging isang content creator. Parang kailangan perfect, 'di ba? Iniisip mo na paano siya magmumukhang perfect or to be perfect, ganon, 'di ba? Pero the truth is, isa sa mga natutunan ko, ang tinitingnan ng mga tao is yung puso mo kung paano ka gumawa ng content. Nagko-connect sila more sa heart mo at kaysa dun sa highlight ng content na ginagawa mo. 'Di ba? Yun yung napapansin ko Kasi alam nyo guys, kumbaga, bakit ba ako napadpad sa ganitong larangan dito sa UAE? Though parang feeling ko, I'm called to be in there. Pero as in, wala akong alam. Nung baguhan ako, hindi ko alam, walang magsasabi sa akin kung paano ako makakakonect sa mga brand. And then, I just do my passion. And then, mapapansin ko na lang, ayan na,
kinokontak na nila ako, ini-invite na nila ako. So meaning to say, they are connecting with my heart dun sa ginagawa kong content. Kasi for me talaga, mahalaga na ang paggagawa mo ng content is may puso pa rin talaga. Nafe-feel ko din na, na-insecure din ako. Kasi parang, parang feeling ko, hindi ako maganda today, wala ako sa mood mag-vlog, ganon. Kaya, kinakausap ko talaga yung sarili ko minsan. Sinasabi ko na, you need to show up with grace, not perfection. Okay lang na hindi perfect. Okay lang na hindi maayos. As long as ginagawa mo siya with your passion, with your heart, 'di ba? Kaya kahit simple look lang today, okay na. Is yung daily affirmation. Isa yun sa nakatulong sa akin, guys, yung daily affirmation. Yung tuwing magva-vlog ako, lagi kong sinasabi at nire-remind sa sarili ko na I am confident because I am called. 'Di ba? God placed me here for a reason. May rason ng Panginoon kung bakit nandito ako, kung bakit naging isang content creator ako, kung bakit ginagawa ko to. I know that there is a reason, and every content I make is a chance to bless someone talaga. Ganun yung sinasabi ko sa sarili ko na gumagawa ka ng content para may ma-bless na ibang tao, 'di ba? Kahit isang tao na maniwala lang sa is okay na, masarap na yun sa pakiramdam. And parang feeling mo nagawa mo yung purpose mo dun sa pinapagawa sa ng Lord. And for me, guys, yung confidence hindi naman palaging kailangan loud. Sometimes you need to show up kahit dun sa mga quiet days mo. 'Di ba? May mga times kaya na parang wala ka talagang energy na gumawa ng vlog. Wala ka sa mood na pumunta ng event. 'Di ba? Pero minsan kasi parang 'di ba, yung pag mapapansin nyo, pag pinood-nood nyo yung mga content ko dati, as in pure vlog, nagsasalita ako during that content reel na ina-upload ko for promotion, for events. Ngayon, nagbo-voice over na ako kasi dumadating talaga ang times na may quiet days ka. But you need to show up. 'Di ba? Kailangan mong pumunta kailangan mong magpakita. Pero wala ka sa mood. Ganon. So, it's okay. Ayan. So, habang nagbabrowse ako, guys, number 3 is boundaries. Alam nyo, as a creator, I learned that confidence grows when you set boundaries. 'Di ba? You need to learn to say no. Lalo na kung hinihingi ng katawan mo, hinihingi ng isip mo. Kasi mahirap talagang mag-vlog, gumawa ng content kung hindi ka okay yung physical mo, may masakit sa katawan mo, pagod ka, stress ka, hindi ka okay, hindi ka makakagawa ng maayos na content, guys. Kaya kapag may nag-invite sa'yo, okay lang na mag-set ng no. Okay lang na magsabi ng no muna for now. 'Di ba? Ako talaga, I have a lot of invites na hindi ko talaga napupuntahan agad-agad. Especially when they need it na parang kailangan na this week, ganon. Or kaya kailangan bukas. Hindi okay yung katawan mo, masakit yung ulo mo, may nararamdaman ka. Nagno-no talaga ako kasi hindi mo kakayanin. O kaya marami kang iniisip, stress ka, hindi mo talaga kakayanin yung bagay na yon. You need to protect your peace, lalo na sa ingay ng social media. May mga times ganun, guys, na as a content creator, kailangan mo talagang nagpapahinga. Sa SOCMED, hindi laging babad ka, hindi laging may upload ka. Alam nyo, sometimes I'm doing an everyday reels talaga sa aking social media account. Kailangan may everyday upload ako. Pero natuto ako na mag-set ng boundaries talaga na may times na parang gusto kong wala. Gusto kong hayahay lang. Gusto kong pahinga lang. Or masama yung pakiramdam ko, hindi ako makagawa ng vlog. Especially kung kailangan kong mag-voice over dahil paus ako. O kaya masakit yung lalamunan ko, may sipon ako. Hindi ka makakagawa ng maayos kung hinihingi ng katawan mong magpahinga. And that is okay. 'Di ba? Maiintindihan ng mga brands na nag-i-invite sa'yo kung hindi mo sila masasabihan ng yes. You can tell them na hindi po ako pwede this week, baka po pwedeng i-reschedule natin next week. 'Di ba? Nasa magandang pag-uusap lang yon. Or kapag
may mga times din ako guys na pag may nag-invite sa akin, kapag ayaw ko talaga, wala talagang nagno-no talaga ako. Hindi talaga ako pumupunta dun sa brand na yon. Hindi ko talaga siya i-vlog. So, hindi dahil parang may pride ako, kundi parang ayaw ng heart ko. Parang hindi siya okay. And walang masama kung magno-no ka dun. Siyempre, kailangan mong protektahan yung peace mo. Alam nyo, ang daming event kaya dito sa Dubai na invited ako. And setting my boundaries talaga. Hindi ako papayag kapag natatamaan yung church, yung ministry. Kapag natatamaan yung ministry, I will say no. Pero I thank God na lang kasi ngayon medyo may kagaanan na kami sa ministry, sa church namin. Kasi medyo marami-rami na kaming workers. Then yung timing ng church namin na bago na din. May mga scheduling na kami. So, kahit parang practice time, parang kagaya ngayon, it's Friday, guys. And wala akong schedule sa VIA. So, pupunta ako sa event. Pero kahit 4 p.m. naman yun, pupunta ako sa event. 'Di ba? Pero dati talaga, kapag tinamaan mo talaga yung church, kahit pa malaki yung bayad, kahit pa maganda yung mga hamper na ibibigay, it's a no-no talaga for me. Habang tayo ay nagna-nose line, ang next talaga na nakaka-add ng confidence sa akin, guys, is yung gratitude. So, that's number 4. Yung gratitude talaga, guys. Yun yung isa sa way kung paano ka magiging more confident talaga sa pagiging isang content creator. Yung ina-acknowledge mo na saan ka na dinala ng Lord ngayon. 'Di ba? Not perfect but growing. 'Di ba? Yung tipong not where used to be, but definitely not where you started. 'Di ba? Hindi sa kumbaga malayo pa, pero kahit pa paano, malayo na. 'Di ba? Parang i-acknowledge mo at magpapasalamat ka sa Lord na, Lord, dito muna ako dinala ngayon. Naaalala ko talaga before nung hindi pa ako, guys, hindi pa tawag ang content creator. YouTuber pa. 'Di ba? Nung ito din dito sa channel na yun kay Salis Manalo. Panay lang akong vlog, parang dati, 'di ba, daily life lang yung ginagawa mong content, tapos magla-live ka, may magpapalaro ka with Gcash, pahula-pahula, ganun pa noon eh. 'Di ba? Tapos may isang online store ng makeup dahil ang mga content ko talaga noon is about makeup. May makeup talaga ako, tapos parang may isang online store na nakakita sa akin, kinontak ako, tapos binigyan ako ng isang set ng PR package talaga ng makeup. Pero tuwang-tuwa talaga ako nun. At dun ako nagsimulang mangarap. Sabi ko talaga sa sarili ko, kasi nanonood ako kay na Michelle D, nanonood ako ng ibang mga vlog, 'di ba? Tapos nakakakuha sila ng mga PR package, may mga nagpapadala sa kanila, nagpupunta sila sa mga event. Sabi ko, kung para ako dito, dadating kaya yung time na ako naman yung makakatanggap ng mga PR package. Ako naman yung makakapunta sa mga event, mai-invite. 'Di ba? Nangarap lang ako talaga sa Lord ng ganon. At looking back, lagi talaga ako nagpapasalamat sa Kanya everyday. Every invites that I have, paid or unpaid, salamat talaga, Lord. 'Di ba? I am very thankful to God where I am now. Malayo pa, pero kahit pa paano malayo na. 'Di ba? So, sobrang salamat talaga, Lord. And it's part of giving you that confidence. Yung may gratitude ka sa heart mo, na every content na gagawin mo, every invites na pupuntahan mo, every vlog na ibibideo mo, every skincare na vinavlog ko, you have that confidence because you have the heart of gratitude na nagpapasalamat sa Lord mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay. Even those unpaid collaboration with the brands, nagpapasalamat pa rin ako doon. Kasi alam nyo, sino ba naman ako? Parang, I am just telling to God and even to my husband na, 'di ba, sino ba naman ako? Where I am now, malayo pa,
Pero pinagpapasalamat ko yon dahil alam kong ang Lord ang kumilos, ang Lord ang nagbigay, and anything what we have, si Lord lang talaga. Kaya ibalik natin yung pasasalamat man lang sa Lord. Kasi we need to be very thankful talaga for everything na nare-receive natin, for everything na natatanggap natin. Yun lahat ay galing sa Kanya. So, yun yung isang bagay na kailangan lagi nating ina-acknowledge talaga. Ayan. So, lastly guys, is purpose. Diba? I always remind myself na ano ba yung purpose ko? Bakit I am doing this? Diba? My purpose is, syempre, whenever I get ready, I remind myself dun sa purpose ko. And ang purpose ko is to create content that uplifts, encourage, and kahit papano, ma-enlighten. Diba? Yung makakapanood. Kahit saang bagay, ganun yung nire-remind ko sa sarili ko na parang I am doing this content, I am doing this vlog, kasi kailangan merong ma-encourage dito sa gagawin ko. Na ang purpose ko is to encourage someone to uplift their spirit, 'di ba? Pag nakita nila yung content mo, and to enlighten kahit papano, 'di ba? And your purpose is, alam niyo yun, maganda kasi na ginagawa mo yung purpose mo kahit nasa social media ka. What is your purpose? Alamin mo kung bakit ka nandito. 'Di ba? Additional na lang yung mga bagay na nare-receive mo. Napakahalaga na sa bawat content na ginagawa mo, may purpose ka kung bakit. 'Di ba? Even your purpose is about money, it's okay. That's your purpose. Kahit ano pang reason mo, it's okay. 'Di ba? And ako sa akin, ganun na ako nag-umpisa ng purpose ko. And additional na lang na nakikita ko na parang sa akin hindi siya purpose eh. Yung magkaroon ako ng paid collaboration, it's not purpose. For me, it's a gift. It's an additional favor coming from God, and I'm very thankful to God about it. So, yung purpose kasi na yun yung makakatulong sa atin to stand with confidence, 'di ba? Parang makakatayo ka na, oh, I am here because I have purpose. And yung purpose na yun yung makakatulong sa'yo para maging more confident ka. Na hindi ako papayag na parang even when you are editing, doing the video, hindi ako mapapayag na kahit papano hindi ko ma-serve yung purpose ko. 'Di ba? In doing vlog, in doing this content. So, in that case, you will have that confidence. Makakatayo kang may confidence. Naramdaman mo yon, na-remind mo yung sarili mo doon, confidence will follows talaga. So, yeah. Tapos na tayo. Kailangan ko lang gawin is magbihis na, ayusin na yung hair ko, and then we're gotta go. So, tapos na yung makeup routine natin, guys. And, yeah, yun yung confidence, guys, na mai-share ko sa inyo. Not just makeup, but mindset. Diba? And if you are creator to remember na your confidence isn't about being seen. It's about knowing who you are and who goes before you. So, thank you so much for watching, guys. Hope ay meron kayong napulot kahit papano, meron kayong natutunan doon sa confidence of being a content creator. So, yung na-share ko sa inyo, guys, it's about experience, and kung meron kayong napulot or nakarelate kayo, just comment down below, guys. And if you think, guys, na para to sa inyo, just give me a like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. And tingin nyo kung may kilala kayong content creator like me, you can tag them or share them this video. So maraming salamat sa panonood. God bless you all, and I love you with the love of the Lord. Bye!